Marcos, aminadong malakas sa social media ang Duterte. Pasok. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagpaalala sa publiko na mag-ingat sa paglaganap ng fake news ngayong panahon ng halalan. Yan ang ulat ni Clazel Pordilla. Kakambal na raw ng kampanya ang mga intriga at batuhan ng putik. Sabi niya, kakambal na daw ng kampanya ang intriga at batuhan ng putik. Marcos, sa kampanya, sino unang bumato ng putik? Fake news talaga to si Marcos. Until now. Isipin mo, sinugod mo ang sinugod ng KOJC ang daming armado. Anong sabi mo? Ni isang pulis walang dalang armas. Ganong kaka-fake news. Televised yan, ang daming naka-live na vloggers, even mainstream media nila-live yan, binidyo yan, worldwide na panood yan, and yet tinatanggi mo may armas na pumasok. Isipin ninyo, kung walang nakakita, walang nakapag-vlog or walang nakapag-live nung sa KOJC or sa ibang bagay, mas lalo nang magsisinungaling at magfi-fake news si Marcos. Yung lantarang ang napanood buong mundo. Even yung mga kakampi nilang mainstream media na pipicturan, nabibidyo na may baril sa loob. Pinifake news pa tayo ni Marcos. All the more kung wala. Kaya ako napapatanong, ano pa kaya ang mga fake news ni Marcos na hindi lang natin alam? Na hindi lang naladlad? Na nakatago. Kung ito nga lang ladlaran, pinifake news pa tayo ni Marcos. Di ba? Ganyan po katindi si Marcos. And tingnan ninyo. Ni even apologizing na nagkamali siya, wala siyang sinabi. Ni hindi niya binago yung statement niya. Ganyan po katindi si Marcos. Tapos, eto sila magsasabi ng about fake news. Eto sila maglilinis-linisan. Alam mo, nako-compare ko itong mga ito. Yung mga Pariseo nung panahon ng Bible times, nung panahon na nagpako sa Diyos. Sino? Itong mga linis-linisan na ito. Sila yun. Diba? Sila pa ang mag-aano ng fake news ngayon. Na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Fake news, kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat. Ikaw nga fake news eh. Hindi mo pa nga sinasagot eh. Ang kapal ng mukha nitong si Marcos. Ang kapal. Kaipokritohan. Grabe. Ang tindi nito. Yung mga mamamayan. Inihalimbawa sa vlog ng Pangulo ang fake news na magdideklara umano ng martial law ang presidente. Bagay na una ng pinasinungalingan. Bakbak na naman kay Marcos. Di ba? Ay kay Marcos, kay PRRT na naman ang balik. Ng Malacanang at tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imbento at panibagong budol mula sa taong factory ng fake news. Ang sabihin mo, Marcos, eto gusto naming marinig. Sabihin mo sa madlang people, sa taong bayan, sa buong Pilipino, you will never, ever declare martial law. Yaan ang sagot kay PRRD. Yaan ang gusto niyang pasabi sa'yo. Hindi mo dinideclare, sinasabi mo lang fake news. Alam nyo po, sa media, ang pinakamadaling denial sa kapalpakan mo, alam to ng mga journalist, ang madali at epektibo para mapagtakpan mo ang isa mong maling ginawa, sabihin mo lang fake news. Wala. You don't need to explain. Basta sabihin mo lang, tatakan mo lang ng fake news. Hindi mo kailangang maglabas ng ebidensya. Basta tawagin mo siyang fake news. Ulit-ulitin nyo lang fake news, fake news, fake news, fake news. Di ba? Halimbawa, yung bangag siya. Sasabihin nila fake news. Bakit? Ayaw magpa-drug test. Sasabihin nila, hindi totoo na magde-declare siya ng martial law. Fake news. Bakit? Ayaw niyang ilahad with conviction.
I promise the Filipino people, I will not declare martial law. Bakit? Nasa isip din ito yun. In the future, kung talaga magkahagipitan, like father, like son, gagawin din niya yun. Anong sabi niya? Hindi papasok ang EDCA? Pinapasok niya, di ba? So, look who's talking about fake news. Pero ito ang matinding kwento nito. Ito ang end goal. Ito yung malawakan nilang plano. Okay? Remember this, nagsimula yan, sinubukan na trabahuhin ng kamera ang mga vloggers. Gusto silang tatakan. Ang mga Duterte vloggers gustong tatakan ng fake news. Gustong ipatawag sa kamera, dyan sa TRICOM na yan, gusto imbestigahan. Gustong harasin. Gusto nilang ipatigil talaga ang mga vloggers. Why? They already controlled most of the mainstream media. Iilan lang kasi yan eh. Madaling kontrolin yun. Paligo ka lang ng pera. Madaling kontrolin yun. Pangakuan mo lang yan. Malaki overhead nila. Malaki ang pangangailangan nila. Ang vloggers po kasi kumikita sa YouTube, sa Google. Hindi nila kailangan ng mga politiko. The politicians need the vloggers, not the other way around. The vloggers don't need the politicians. Kaya hindi nila makontrol. So, pinatry niya pa control. Ulitin ko, yung sinabi ni Kong Alvarez, which I believe, walang galaw ang kamera nang hindi walang basbas ng speaker. At walang galaw ang speaker na walang basbas ni Marcos. Kaya yung pagpapatawag sa vloggers dyan, galaw po yan ni Marcos. Kung susundan natin yung sinabi na yon. At tingnan ninyo, they failed. They failed big time, hindi nag-attend. Yung mga vloggers, hindi nila mapahinto. Yung mga vloggers pa ang nagdemanda at nagpatawag sa kanila sa Supreme Court. Ngayon, pinag-e-explain pa si Dan Fernandez, if I'm not mistaken, si Tamba, at meron pa isa. Pinag-e-explain sila bakit kailangan patawag itong vloggers. Hindi ko alam, hindi ko specifically alam kung sino-sino, pero I'm sure pinag-e-explain na po sila. Hanggang ngayon, tahimik pa rin si Tamba about it. Diba? Nabaligtad. So sa madaling salita, hindi epektibo. Pumalpak sila doon. So, lipat sila ngayon kay Marcos. Anong ginawa? Anong next plan ni Marcos? Attorney Claire. Go to Attorney Claire. Kuha ka attack dog. You hire Jay Ruiz. You hire Attorney Claire. Si Attorney Claire puputak. And then Jay Ruiz, susunod lang sa gusto mo. Anong mission? To attack the Duterte and to attack the Duterte vloggers. Yan lang. Kitang-kita nyo naman eh. Connect the dots. All the dots are connecting. Lahat ng galaw nila. Now, even yung mga senatoriables nila, yan na rin ang sinasabi. Di ba? Pakinggan ninyo. Ng Pangulo ngayong eleksyon, kilatising mabuti at maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon online. Ngayon, laganap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lumpo tayo sa mga nababasa natin online. Ang hindi aniya mapepeke ay ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Tingnan mo, sino fake news? Anong programa ng pamahalaan? Wala naman kayong programa. Anong serbisyo nyo? Yung programa nyong kaisa-isa flood control project, ang daming patay. Patay po. Bakit? Palpak yung control project nyo na ginastusan ng bilyon. Anong what services are you talking about? Pati nga PhilHealth, nilipat ninyo yung budget eh. Pati yung dapat sa pangkalusugan ng mamamayan, inilipat yun ng budget. Ano sinasabi niyong serbisyo? Ang tagal mong naupong DA secretary, hindi mo napababa ang presyo ng bigas. Asa na yung 20 pesos? Asa ng serbisyo nyo?
Asan yung sinasabi niyong pabahay? May naitayo ba kayong ospital? May naitayo ba kayong infrastructure? Ano serbisyo nyo? Sige nga, paki-explain sa taong bayan. Bakit gutom ang taong bayan? Bakit mataas ang presyo ng bilihin? Paki-explain sa taong bayan anong napakinabangan nila sa inyo. Ayuda? Pera ng taong bayan yan. Para sa taong bayan. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimulan. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda. Ang Presidential Communications Office pinag-aaralan ang pagbuo ng social media regulatory body para pigilan ang fake news. Sobra na eh. Baka ba lang nagre-regulate? Wala kang Movie, television, regulatory commission, MTRCB, di ba? Sa movies, may nagre-regulate. Radio, may nagre-regulate. TV, nagre-regulate. Eh bakit natin pinapabayaan na puro fake news yung lumalabas sa online attack natin? dog. Siguro panahon na tayo naman. Ano, di ba? Gaano kababa itong mga ito? Kaming ginawa kayong sekretary. Dahil nag-fail ang kamera, habulin ng vloggers. Kayo naman. Ay magkaroon ng regulation or Are you at least proud? kung hindi regulation, ipaalam sa mga vloggers, sa social media users na kayo po. Ito tanong ko sa inyo, J. Ruiz at Atty. Claire. What if yung amo nyo fake news? Sasabihin nyo ba sa taong bayan? O magpapaka-ipokrito kayo na kunwari hindi fake news yung amo ninyo at yung mga vloggers lang ang fake news? Paano kung magsabi kami dito ng maling sinabi ng boss nyo? You will admit it? Of course, hindi. Magpapaka-ipokrito kayo. Bakit? Sunod-sunuran lang kayo eh. Responsibilidad din. Sa Hindi publiko. responsibilidad, Una nang sunod-sunuran kayo. inihayag ni Palace Press Office Ito, tingnan ninyo ha. Bakit pati ang mga senador nila, di ba kayo nagtataka, bakit pati ang mga senador ng team rugby ay sinasabi na rin about to so fake news. Sinusundan na yung narrative ni Marcos. Why? Good news po to sa ating mga PDP supporters. They know. They know the truth. Malakas po ang PDP. Ramdam na nila yun. Yung survey, alam nila na yung survey ng mga lumalabas, alam nila yung totoo. Alam nila mahina sa taong bayan yung bossing nilang si Marcos. Kaya nga pati sila, di ba? Una, anong sabi nito sila, Erwin Tulfo at ni Tito Soto? Ayaw nila sa negative campaigning. Tapos eto na, mga senador, sinasabi na rin na hindi dapat magkaroon ng fake news. Ramdam eh. Bakit kailangan pagtuunan ng gobyerno ngayong campaign period? 'Di ba? Of all the things na dapat gawin ng gobyerno during the campaign period, sa dami nilang dapat gawin para patunayan na karapat-dapat sila, they focus on the fake news. Why? Kasi malakas ang Duterte sa social media. And they know it. And they are losing the battle. Alam nila. Kaya that is good news for us. Talagang malakas. Kasi, halimbawa, si BP Sara ba, papansinin nila kung mahina? Kaya nila inaatake si BP Sara. It's because siya talaga ang dapat talunin ng mga Marcos sa 2028. Oh. Yung ibang mga mga politiko, ba't di nila pinag-iinitan? Bakit? Nobody. Mahina. Kaya nilang pitikin. Hindi mananalo sa kanila sa eleksyon.
But they know, malakas ang BP Sara. Malakas ang Inday Duterte. Malakas eh. Kaya binagbibigyan nila ng pansin. Alam nila, malakas yung vloggers. This is not credit to us. But the credit goes to the Duterte. Alam nila, malakas sa social media ang Duterte. Yun po yun. At nananalo tayo. Kasi kung hindi, kung talagang talunan itong Team Suka, they will not exert effort para atakihin yung mga vloggers. Hindi nila pag-aaksayahan ng panahon itong Team Suka. Kayo ba? Halimbawa, meron dyan totoong pinabili lang ng suka. Karibal nyo sa manliligaw, papansinin nyo? Hindi. Alam nyo, walang kalaban-laban eh. Di ba? Bakit mo pagtutuunan ng pansin? Sayang sa oras. May ka-competition ka sa negosyo mo. Alam mo walang kalaban-laban, papansinin mo? Sayang sa oras, I will just focus on my business. Di ba? Kaya pinapansin ang vloggers. It's because we are winning. PDP senatoriables are winning. Congratulations. Kaya kapit lang. Huwag kayong maniniwala sa survey nila. Ha? Gusto nyo malaman kung malakas at nananalo tayo? Look at how President Marcos will react to everything that Duterte will do. Andyan po ang bottom line.